Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. The last 5 years nga ay nagkaroon ng debate na dapat umano lahat ng regular season MVP award ay napunta kay Nikola Jokic. At talaga namang may kaso siya dito tulad ng pag-MVP ni Joel Embiid at pagkakapanalo last season ni Shai Gilgeous-Alexander. Ganun pa man, lagi lang nga itong debate sa number 1 and number 2 sa rankings. Ngunit ngayon ay ibang usapan. Number 1 nga sa rankings si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Number 2 si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Number 3 si Luka Doncic ng Lakers. At bago nga ma-disqualify ay pang-apat si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. At ang 5th spot naman ay pinag-aagawa nila Wemby, Cade Cunningham, Anthony Edwards at Jaylen Brown. Napag-usapan nga natin na next week pang inaasahan na balik ni SGA at 5 game na lamang natitira at disqualified na din nga siya sa agawan ng MVP dahil sa 65 games minimum na requirement ng NBA para mag-qualify sa mga season awards. Si Nikola Jokic naman ay 1 game na lang nga, 4 kay Wemby, 5 din kay Luka at disqualified na din si Giannis mga kaibigan. Ang 5 player na ito ang considered bilang best players in the world today or at least best performing players ngayong regular season. Kaya naman kung madi-disqualify silang lahat ay malamang isa lamang kay Jaylen Brown, Cade Cunningham at Anthony Edwards ang magiging MVP ngayong season. At totoo naman na napakahusay nilang mga player. Subalit wala kang maririnig na magsasabi na sila ang best player in the world or most valuable player sa buong NBA ngayon. Kaya naman kung mananalo man nga sila ng MVP ay tiyak na magiging puno ito ng kontrobersiya at madaming tao ang magsasabi na hindi naman sila deserving ito at hindi sila ang totoong MVP dahil nasa 5th, 6th, 7th or 8th spot lang nga sila ng MVP ladder. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Chris Middleton naman na nagkakaroon ng mga solid performances the last few games para sa Dallas Mavericks kung saan nagtala siya ng 18 points at 25 points, 7 rebounds and 7 assists on 11 of 15 shooting sa field ay binigyan na nga ng Dallas Mavericks ng kapangyarihan na gumawa ng desisyon na kay Chris Middleton na ngayon kung nais na bang manatili pa sa team ng Dallas Mavericks na obviously ay walang ang pag-asang magkampiyon at malabong makapasok sa playoffs. O kaya naman magpa-buyout ng kanyang kontrata para pumasok sa free agency at umasang may kumuha sa kanya na contender. Dahil 34 years old na din nga si Chris Middleton, malaki na ang binagsak ng kanyang level of play. Noon nga ay nakapagkampiyon ng Milwaukee Bucks na siya ang second best player nila kung saan nagawa niya pang mag-average sa NBA Finals ng more than 25 points, 5 rebounds and 5 assists per game. Subalit ngayon nga ay patay sindi na din ang kanyang performance. May kakayahan pa din siya na magkaroon ng mga big nights. Ganun pa man sumasahod pa din nga siya ng 33.2 million per year at kahit sino nga ang tanungin mo ay alam na lugi dito ang kahit na sinong team. Kaya naman kung magpapa-buyout nga siya ng kontrata ay tiyak naman na may kukuha pa sa kanya subalit para lamang sa minimum na sahod. Ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawin ni Chris Middleton?